リア。それでは2025年3月16日の礼拝を始めていきます。皆さんご起立ください。賛美歌の539番を賛美していきましょう。9本の方にあります賛美歌539番「雨ということです。それではそのままの姿勢で聖書購読の方に移りたいと思います。聖書の箇所は詩編30編1節から12節になります。私の方で1節3節を、皆さんの方で2節4節を購読していきます。それでは詩編30編1節。主よ、私はあなたをあがめます。あなたが私を引き上げ、私の敵を喜ばせることはされなかったからです。私の神、主よ、私があなたに叫び求めると、あなたは私を癒されました。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私が穴に下っていかないように、私を生かしておかれました。生徒たちよ、主を褒め歌え、その聖なる皆に感謝せよ。誠に御怒りはつかの間、命は温床のうちにあり、夕暮れには涙が宿っても、朝焼けには喜びの叫びがある。私が咲いた時に私はこう言った。私は決して揺るがされない。主よ、あなたはご温床のうちに私の山を強く立たせてくださいました。あなたが御顔を隠され、私は押し惑っていましたが、主よ、私はあなたを呼び求めます。私の死に代わりを問います。私が墓に下っても、私の地に何の益があるのでしょう。塵があなたを褒めたたえるでしょうか。あなたの誠を告げるでしょうか。聞いてください。主よ、私を憐れんでください。主よ、私の助けとなってください。あなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。あなたは私の荒布を解き、喜びを私につけてくださいました。私の魂があなたを褒め歌い、待っていることがないために、私の神、主よ、私は愛しまであなたに感謝します。歌ってください。それでは聖歌の508番「息をのカルト」を賛美していきましょう。聖歌の508番です。
それではお祈りをアルベルト兄弟にお願いします。Tayo po tayo para sa panalangin. Okay, let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa umagang ito. Muli sa pagkakataon Panginoon na binigay mo sa amin Panginoon na makapagpuri at dakilaan ng pagkirap pangalan Panginoon. Dalangin namin Ama sa mga salita mo na maihahayag ngayong umaga. Gamitin mo ito Panginoon upang maging daluyan ng ipagpapala sa buhay ng bawat isa. Na hindi lang namin ito mapakinggan Panginoon, bagkus magamit namin Panginoon ito as a light and salt in this world, Panginoon, na patuloy, Ama, na ikaw lang ang maitaas sa buhay ng bawat isang Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa kabila ng kami araw-araw kami nagkakamali, araw-araw kami nagkakasala, pero Panginoon, salamat sa iyong biyaya dahil araw-araw mo rin po kami pinapatawad, Panginoon. Maraming salamat po muli sa iyong unconditional love, Panginoon, na pinaranas sa amin noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. At salamat, Panginoon, kasi natuto kaming magmahal dahil minahal mo na kami, Panginoon. Maraming salamat din po at dalangin din namin, Ama, sa aming mga pastor na gagamitin nyo sa umagang ito, Panginoon. Ibig po sila, Panginoon. Gamitin po sila, Panginoon, sa iyong kapurihan. At itago mo lamang po sila sa iyong likuran, Panginoon. At dalangin namin, Ama, sa pamilya nila, Panginoon. I-bless mo sila. Bigyan mo sila, Panginoon, ng magandang kalusugan, Panginoon, na mas matagal pa sila, Panginoon, makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, sa aming Kuya po, na patuloy, Panginoon, na ginagamit mo kay Ma'am Naomi, Panginoon, na bigyan mo po siya, Panginoon, ng kagalakad sa kanyang ginagawa. Ibigay mo po siya, Panginoon, at punuin mo po ng pagmamahal ang pamilya nila, Panginoon, na nagmumula lamang po sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Sa umagang ito, Panginoon, pinapaubaya po namin sa iyo ang kabuuan ng gawain. At anuman pong gawa ng kaaway, Panginoon, ito po ay winawasak namin in the name of Jesus, Panginoon, na hindi ito makagambala o makadistract, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Ama. Hindi po namin at kaya, Panginoon, kung wala ka, Panginoon. Hindi po namin kayang lampasan, Panginoon, yung mga trials or problems na aming haharapin dito sa mundo, Panginoon, kung wala ka, Panginoon. Pero dahil alam namin, Panginoon, na meron kaming Panginoon na manasandalan, meron kaming Panginoon na malalapitan sa oras ng mga problema namin, Panginoon. Hindi kami mahihirapan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na walang kaaway na makakasira sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, at dalangin din namin, Ama, sa buong mundo, Panginoon, na nagdiriwang ng ganitong mga gawain. Patuloy, Ama, na ikaw ang manguna at i-bless mo ang lahat ng gawain sa buong mundo. At patuloy, Ama, na ikaw lamang ang maitaas ngayong umaga, Panginoon. Dalangin din namin, Ama, sa mga aming mga kapatid na wala pa po rito. Igay niyo po sila, Panginoon, na makarating sila, Panginoon, ng ligtas sa inyong bahay-sambahan upang makasama namin na dakilain ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Hindi, Ama, maraming salamat po. At alam po namin, Ama, na sa umagang ito, kasama ka po namin dahil sabi niyo nga po sa inyong salita, 2 at 3 nagtitipon sa iyong pangalan, nandun kayo sa kalagitnaan. Kaya, Ama, maraming salamat po. At sa iyo po namin ibinibigay ang pinakamataas sa papuri, pagdakila at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen.それでは引き続き聖歌の296番「主を捧ぐる」を賛美していきましょう。聖歌の方にあります296番です。「
は主は道を使える語彙年間の英語を使ってみましょう。それでは、聖書朗読をお出ししております。献身をウーマンズミニストリー、メッセージを献上先生となります。今日の聖書の箇所はヤコブ1章2から4になります。よろしくお願いします。今日の聖書の箇所はヤコブ書1章2節から4節になります。ヤコブ書の1章の2節から4節。私の兄弟たち、さまざまな試練にあるときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると、忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に伝えさせなさい。そうすれば、あなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。アーメン。
ぶりにウーメン、女性の集まり、集いで歌を歌います。Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpupuri kami po at nagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Dahil kami po ay aawit sa Panginoon. まずは神様に歌を捧げることを神様に感謝したいと思います。 Nagpapasalamat po kami sa Panginoon, sa pastor namin na Pastor Kenju, Pastor Louie. Dahil kami po ay nagkasama-sama, iba't iba kami ng lugar na pinanggalingan. Pero dahil po sa dalawa naming pastor, nagkaroon po kami ng puso at nagkaisa para umawit sa Panginoon. 健丈先生とルリ牧師が用いられ、そして皆さん背景が違って、生い立ちも違って、それぞれ住む場所も違うんですけれども、本当にこの2人を用いてこの場を通して私たちがこのように集まって一つの体となって神様に捧げられることを心から感謝します。 Nagpapasalamat din kami sa Panginoon kasi meron kami na 2 leader ng women. そしてウーメンズには2人のリーダーがいて、その方にも感謝をして神様に感謝しています。Si Sister Bing po at si Sister Noemi na patuloy po na ginagamit ng Panginoon upang kami ay magkasama-sama, magkaisa bilang mga women, magkaroon kami ng pagkakataon na mag-practice, bagamat kami busy sa pang-araw-araw na gawain. Pero salamat sa Panginoon kasi binibigyan niya kami ng lakas upang maghanda at mag-practice para sa pag-awit sa Kanya. またこの歌っていうのはそう簡単にはいかなくて、また柏山 B さんがリーダーなんですけれども、やはりみんなを集めて、練習をしたりと忙しい時間、忙しいその合間を縫ってですね、練習をしたりとかするのも容易ではないんですけれども、それができる恵みに対しても心から感謝します。 At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi nga po kahit na kami may mga pagkakataon na maraming pagkukulang, lagi po silang nagpapaalala sa amin, nagpapasalamat kami sa Panginoon sa leader namin na si Sister Noemi at si Sister Bing na laging nagpapaalala sa amin na kami maghanda, kami mag-practice. Hindi po sila nagsasawang magpaalala sa amin. そして時々私たちが忘れがちなところをリーダーたちを通して私たちに話を呼びかけ、私たちを集める。本当に私たちがいつもそれを忘れがちなんですけれども、そのようにやっぱり続けて励ましてくださる方がいるっていうのは本当に恵みです。 Kaya dito ko po pinaalala sa akin ng Panginoon yung salita niya sa Kawikaan 18:24. Dito ko po naramdaman yung salita niya na may magkakaibigan na madaling lumamig at may magkakaibigan na higit pa sa kapatid. Sa kanila ko po naramdaman ang bilang kapatid sa pananampalataya. Kaya kami po ngayon ay aawit po para sa Panginoon. Purihin po ang Diyos. そして最後になりますが、箴言の18の24にあるように、本当に友人とは共の時には冷たくなるものだけれども、神様のこの家族、友人は本当にこの血肉よりもすごい濃いものだっていうのを箴言でありますけど、本当に自分の親戚や本当の兄弟よりもこの神様の家族として兄弟としてのこの熱いこの思いというのは本当に神様の恵みで、私はそれを実際に感じて感動しています。いつも感銘を受けています。すべて神様に栄光を捧げます。アメン。Amen.
until I stand rejoice before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but to Christ in me. As I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but to Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but to Christ in me. Yet not I, but to Christ in me. Yet not I, but to Christ in me. ハレルヤ。先週は礼拝と翻訳式がとても恵まれた時を持ったことを本当に心から感謝しています。So last week po, no, lahat po tayo, na-bless po tayo sa engagement ceremony po ng ating po dalawang kapatid. Nakaka-bless po talaga yung ganung ceremony. 来週私は新城教会に奉仕に行くということで、今日は本当はルイパスターが説教する予定でしたが、申し訳なく婚約式とかいろいろとあって予定を変更させていただいて、新城にもお願いして来週新城の教会行くようになって、来週はルイパスターが説教をしてくださいます。感謝です。まだお願いしてませんが。Sa schedule po na Pastor, dapat po ito pong week na to, dapat po si Pastor Louie magbibigay ng message, but nagkaroon po ng engagement ceremony, and then si Pastor is supposed to be sa Shishiro siya last week, but thank you kay Lord sa lahat ng mga adjustment. Next week po, God's will, nakakapunta po si Pastor Kenyo doon sa Shishiro, and then Pastor Louie will give us the God's word po. 私たちがもし命が余命あと1ヶ月の命としたらどの本を読むかということをクリスチャンノンクリスチャンを含めてお願いしたときにダントツに聖書を読むという本当にこのことが、アンケートで分かりましたですね。 Nagkaroon po ng isang survey. Sabi sa tanong ng survey, anong libro ang babasahin mo kung nalaman mo yung buhay mo isang buwan na lang? At ang sagot po dito yung mga respondents, kahit hindi sila Christian, ang top, as talagang napakataas ng yung gap niya sa second place, talaga ang sabi, Bible. どうぞノンクリスチャンの方も聖書を読むということなんです。ぜひ私たちが御言葉を本当に多くの人たちに述べ伝えて、ノンクリスチャンの方がイエス様が大好きになるように、イエス様を信じて素晴らしい天国へ行くことができるように、どうぞこのバイブルを聖書を本当に多くの人たちに読んでいただきましょう。 So isipin po natin, no, even non-Christians, they know the
the miracle or they know how fascinated the Bible is. But yet, hindi sila Christian. So alam nila pero hindi nila inaabot pa. What is more tayo mga Kristiyano na alam na natin totoo yung Bible. But yet, maraming time, hindi binabasa, maraming time, hindi tayo nagamit ng Panginoon para iabot sa kanila. Ito yung Bible na babasahin. Hindi ba ito yung gusto mong basahin? Minsan nag-take for granted natin. Tayong Christian mismo, yung talagang pagbabasa, pagbulay-bulay na salita ng Panginoon. 私たちが心から祈りながら聖書を読むとき、聖書の言葉は私たちの心に深く入ってきて、本当にクリスチャン生活が本当に楽しく喜びとなることができるんです。 Alam niyo po ba na minsan nag-take for granted natin po sa Biblia, pero hindi niyo alam na whenever you read the Bible, hindi niyo man alam basta katotohanan. At kung talaga tumagatag kay Kristo daw po, parang binabasa mo yung Bible, the more pumapasok sa puso, the more siya nag-depth. Kumbaga talaga lumalalim yung salita. Lalo talaga siya, lalo ma-apply kapag pinapalalim mo yung salita ng Panginoon sa pagbabasa po natin ng Biblia. なんと私たちのこの日本の天皇陛下が若い頃イギリスのオックスフォード大学においてこの聖書を専攻したんです。 Alam niyo po ba, ating pong Prime Minister ay, Emperor, sorry. Ang ating Emperor po, when he was in college, he took yung theology sa Oxford University. そのお母様も大学時代ミッションスクールでこの聖書を読みました。 And then yung mama din niya, yung mother niya, in her college days, she also read the Bible. 私の親戚の牧師先生が軽井沢で美智子様にこの平安を読むこの小冊子を100円の小冊子をロープを越えて勇気を持って美智子様に差し上げた時にそれから美智子様と天皇陛下たちと非常に仲の良い交わりがずっと彼が天国行くまでそう続いたんです。本当に御言葉は私たちの心にのっとって魂の救いとなり、御言葉は私たちの本当に灯火となって私たちの行く道を照らしてくださる。転げないで倒れないでぶつからないで、本当に御言葉は私たちにとって本当に盾となって大盾となって岩尾となって、そう素晴らしい恵みとなるんですね。どうぞぜひ聖書を読んでいただきたいです。 And then, nabanggit nga po ni Pastor Kenjo na yung kamag-anak po niya, nung bata pa po, yung si Michiko, siya po yung mother po, no? She was the Empress of Japan and the wife of the Emperor no, that time. So, siya po yung nanay nga po ng Emperor po ngayon, na nung bata siya, nung siya yung Empress pa that time, yung isang kamag-anak ni Pastor na naging pastor, na talagang, di ba siyempre, di ba family, kumbaga, ng member of the Imperial House, kung hindi ka makapasok bigla, pag naglalakad sila. Pero daw, tumalong siya doon sa tali, at inabot yung Bible na ito yung kung gusto mo gusto mo Michiko sana ng forever na buhay, kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, tanggapin mo to. At tinanggap nga raw po ni Michiko sana yung librong yun, yung Bible, na nakalagay nga yung contact number, hanggang doon daw, hanggang namatay yung kamag-anak ni Pastor, hanggang mamatay yun, nagkaroon talaga siya ng connection ng Imperial family. At talagang sikat daw yun sa kamag-anak nila na totoo talaga yung salita ng Panginoon na hindi pwedeng kunin ng sino man. Na kapag ang salita ng Panginoon, kahit kanino, nung dalaga nga si Michiko sa college university, nabasa niya, anak niya, so kahit sino po na talagang nakatanggap pa talagang natamin yung salita ng Panginoon, natamin niya naman, hindi siya pwedeng agawin na basta-basta. それを思うと本当に嬉しくて本当に心から
イエス様に感謝したいと思いますが、 Kaya kung isipin po natin, ganun po kahiwaga, ganun po ka-powerful ang Biblia. At talagang dapat tayo maging masaya doon. Hindi kasalakan natin sa kadalian ng salita, mag-reach out sa mga tao, hindi yun eh. Kasi yung salita ng Panginoon is enough na. Or more than enough na, nakapag-inaabot sa mga tao, more than enough na para magbigay ng chain na kalakasan para i-connect yun sa kay Jesus. Iko'y masaya, iko'y masaya, iko'y masaya, palaging masaya. これもまた歌ってるかって意地悪な人がいると思う。新しい歌を覚えたいんですが、かかるもの歌を歌いたいんですが、分かりやすいやつを教えていただきたい。アーメン、感謝します。本当に嬉しいです。様の先ほどのガーリー君のお母さんも言ってましたけれども、本当に文化も言葉も住むところも習慣もいろいろと違うのに、イエス・キリストにあって本当に私たちとフリッピの皆さんと一つとなることができるのは、イエス様の十字架の贖いのゆえだと心から信じています。 Sabi nga po ni Ate Junie kanina, bago kumatay yung mga moments, nakakahiwaga at hindi mo matalok sa isipan mo na bakit kaya namin yung mga moments kumanta dito, iba't iba naman talaga kami pinanggalingan, iba't iba kami ugali, iba't iba kami edad, ba't talaga, at yung mga Japanese, yung mga Pilipino dito, ba't tayo nagkakaisa dito? Dahil alam natin si Jesus Christ. Alam natin yung ginawa ng ating Ama, ng ating Panginoon sa cross, at talaga tayo magkakapatid. Dahil alam natin yun, kaya tayo nagkakaisa lang. At lahat ito ay biyaya lang ng Panginoon sa atin. この朝はテキストヤコブの手紙1章2節から4節を学びたいと思います。 So James po tayo, chapter 1, verse 2 to 4 po ang ating pag-aral-aralan. それぞれの言葉で皆さん2節から4節もう一度お読みしたいと思います。 Basahin po natin sabay-sabay. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the test of your faith produces steadfast. その忍耐を完全に働けなさい。 And let steadfastness have its full effect, keeping perfect and 成 complete, 長と lacking in 完 nothing. 全なものとなります。アーメンですか？ Amen po ba tayo dito? 2節に私たちの兄弟さまざまな試練に遭うとき、それはこの上もない喜びと思いなさいと言ってますね。 Dito po, no? Para nakakabigla po yung sinasabi po dito na count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. 最初に私の兄弟たちとヤコブは言っています。上から目線ではなくて、他の人のことを、兄弟姉妹のたちのことを見て、本当にヤコブは当時のすごいエルサレムの最も中心的な指導者であったヤコブが、兄弟たちよと同じようにこう言ってますところが非常に感動しますね。教えられますね。 Alam niyo po ba, yung dito si Santiago, isa po siyang may posisyon. Kumbaga, meron siyang pwedeng ipaglaki. Kung sabihin lang sa posisyon, sa status, pwede siyang magyabang na kahit konti yung kanyang status. But dito po, no, yung sabi niya sa Santiago, sa kanyang salita, sabi niya dito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Yung pagsabi niya na hindi, hoy kayo, makinig kayo, hindi ganon. Talagang pagkababa at talagang puno ng pagmamahal, mga kapatid.
さまざまな試練の遭う時はというヤコブは試練に遭ってる最も辛い状況の中にある人たちのために、そういう人たちのために配慮するんですよ、もうやるんですよ、その人のために祈ってあげるんですよと心から指導者ヤコブは言ってますね。 At dito kasi, siyempre yung mga tao nakakaranas ng mga pagsubok, sila nga yung nasusubukan, sila nahihirapan. Kaya sabi niya dito, hindi lang basta yung mga taong nakakaranas ng pagsubok, at sinasabi niya dito, yung mga taong wala kayo sa pagsubok, na okay kayo ngayon, dapat kayo rin maging mabuti, maging encourager sa mga tao ngayon na naligaw, sa mga taong wasak, sa mga taong sira, sa mga taong ngayon hindi alam na dapat gawin. In a way, sinasabi dito na indirectly na dapat nakakaunawa sa kanila. 私も祈るときは心がけています。一番大変な一番辛い状況にある人たちを、重い試練の中に、病気の中に、家庭に混乱の中にある人のためにイエス様と言って、本当にいつも最初に祈るのは、ある本当にこの奉仕陸新章教会のメンバーの一人で過ごして、いつ死んでもという辛い状況の中で、私と電話をするときにもはぁと言って電話をしているその兄弟のためにね、最初に祈ってますね、そういう人たちのために。 Parang si Pastor Leno, alam natin na lahat tayo, ibang-iba yung ating kumbaga scheme o iba-iba yung timing ng pagsubok. Okay ka ngayon, pero alam natin kakalaman mo lang sa isang malaking pagsubok. Diba? At ngayon, akala mo yung tao yung okay, pero siya pala ngayon nakakadanas sa isang malaking pagsubok. So in a way, parang umikot lang tayo, lahat tayo nakakalaman sa pagsubok. Kaya si Pastor, kapag nag-pray daw po siya, ang una-una niya pinapanalangin daw, Lord, ngayon, I would like to pray over sa mga tao may mga pagsubok. Pero Lord, hayaan mo na unahin ko yung mga tao na alam ko ngayon, nakakaranas mismo ngayon sa time na to na pinakamasakit na moment, pinakamahirap na moment. At alam ng isang member daw na pagdating siya sa phone, parang hapong-hapo daw na, yung boses. So naalala yung tao niya na kahit hirap na hirap siya, talagang nakipausap pa kay Pastor, kaya he is always praying over for that person. その恵みはテキスト12節に書いてありますね。 Basahin po natin sa 12節 James ヤコブ chapter 1 verse 12. 試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。 Sa Tagalog po, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. 神を愛する者に約束された命の冠です。栄の冠です。本当にたくさんの恵みがそういう人たちにへりくだって差別しないで、本当に大変な状況にある人たちに特に目をかけて、心を止めて、その人たちに配慮して親切にして、そういう人たちにするとき、イエス様が見ていて、そういう人たちに命の冠を、皆さんに永遠に続く命の冠を与えられるんですね。 Dito po, ibig sabihin po nito, ang Panginoon ay nakahanda na magbigay ng gantimpala sa mga taong umiibig sa Kanya. Kaya kapag may mga trial sa buhay, ang kailangan mo lang talaga na pagtagumpayan mo lang yon. Kapag may mga tao, nakita mong mahina siya ngayon, parang iba, parang weird, parang may problema. Ipag-pray mo siya, hindi gaganti, hindi sisiraan. Kasi ayun yung nagpurol natin. At sabi nga po dito na sa mga taong gumagawa nun,
sa mga taong talagang tinitiis yung mga pagsubok. Dahil alam natin may gantimpala tayo kapag tayo nanalo tayo dito. Sa mga pagsubok na yan, sa mga tao na parang akala mo minsan gusto mo siyang i-judge, gusto mo siya talagang nagigigil ka, gusto mo siya gantihan. Bagamat ang ibalik mo sa kanya prayer, palat ka Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, nakahanda na ang aking biyaya para sa iyo. Sa ganyang tao na nagmamahal sa akin. 2つ目はルカで21章19節にこのような御言葉があります。 Isa pa po ating babasahin sa Lucas po, no? Para maunawaan po natin lubusan ng ating pong title po ngayon, tema po ngayon. あなた方は忍耐によって自分の命を勝ち取ることができます。 Okay? 勝ち取ることができます。 Ito basahin ko po, no? Okay? Sa inyong pagtitiis ay mailigtas ninyo ang inyong buhay. 断固として耐え忍ぶことによって皆さんは私たちは自分の魂の真の命を勝ち取ることが永遠の命を勝ち取ることができるんですね。 Ay, ibig sabihin po, no? Given na po. Kailangan tayo maging matiisin. Kailangan natin, pero tiis pa rin. Ayun, sabi na dito, di ba na, by your endurance, you will gain your lives. Talaga pong, hindi tayo dapat magpadala sa ating mga emosyon, sa ating gustong gawin. Dahil ito yung key, ito yung susi, para talagang paunawa natin yung talagang, yung buhay na walang hanggan, no? そうさらにヤコブ書5章7節8節にこのような御言葉があります。ヤコブ5章7 James chapter 5, verse 7. はい、あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。 Paulit-ulit, no? At ang malalim mas niya. 8節見なさい。農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。 Okay, ano po yung James chapter 5 verse 7 po, no? Be patient, therefore, brothers, until the coming of the Lord. And in verse 8 po, see how the farmer waits for the precious fruit of the earth, being patient about it until it receives the early and the late. 今日のテーマは忍耐して待ち望むということなんですけれども、 Yung ating pong tema po ngayon, siguro naunawaan nyo na, ang ating pong pag-aralan po ay talaga pong sa ating makamtam ay yung maging matiisin hanggang sa araw na yun. 忍耐の特色というか素晴らしい恵みは本当に忍耐は皆さん思い煩いを取り除いてくださるんですね。忍耐が思い煩いを Kasi po, kapag ganito po tayo maging matiisin, aalisin na ni Lord sa puso natin yung pag-aalala. Yung ating pong mga worry, pag-aalala natin, pagbabalisa, alis niya po yan. 忍耐は兄弟姉妹の悲しみを本当に失望落胆を取り去って雲のようにそう取り去ってくださるんですね。 And aalisin niya rin yun yung ating mga depression, yung mga ating depression, yung ating mga inisip, yung ating mga bagay talaga na nagpapabigat sa atin, no, papabigat sa atin, aalis niya lahat ng mga bagay na yun para tayo lalong maging magaan, maging free. 忍耐はすべての弱さを、すべての私のあなたの弱さを取り除いてくださるんですね。 At yung maging matiisin tayo, be patient ay mahalaga dahil yung kahinaan ko bilang tao, yung kahinaan natin bilang tao, ito rin po ay ang kailangan kapag tayo naging matiisin, maging malakas po tayo. 忍耐は動揺を取り去ってくださるぐらつくことを本当にぐらぐらと心が本当に私たちの心は揺り動かされますが、しかし忍耐というのは耐えしろ
で主の御前に耐え忍んでいくことは本当に悲しみも失望も落胆も本当に弱さも動揺も取り去ってくださるんですね。So, madalas po, kapag tayo hindi maging matiisin, hindi tayo maging patient, kapag may makakakita tayong mga bagay, react na tayo agad. Diba? May mga bagay na hindi mo nakamtam, react ka na agad. So, ibig sabihin, matututo tayo hindi mag-react agad. Matututo tayo tumingin mo sa sitwasyon. Matututo tayo ipaubaya mo sa Panginoon yung mga bagay. Instead na yung ating puso magiging depressed, instead yung puso mo maging maalahanin ka sobra, instead yung puso maging judgmental ka. Kapag natuto kang ipaubaya sa Panginoon, being patient kapag ganun pagkakataon, matututo tayo talaga na, Lord, ikaw nang bahala, basta ako, patient. Yung pag-ubayan sa Panginoon, ibig sabihin yung patient, naaalisin lahat yung mga iniisip mo ng mga negativity, lahat ng ating mga negativity na iisip. Kapag maging patient ka dahil sa Panginoon, akapag mo natin yun. 忍耐は全てのこの多すぎるとか大きすぎるとか多すぎるとかそういう欲望をですね、欲望を生まれながらの人間のあるその欲望を取り去ってくださるんですね。感謝ですね。 Alam niyo po kasi yung meron po tayong reaction, sabi ni Pastor nga na sobra namang dami, ay sobra namang konti. Yung isa yung ating measurement, yung ating ruler ba? Gusto natin yung ruler ko ang tama. Na kapag marami doon, dami naman sobra. Kapag konti ng sobrang konti, at yung dahil doon, hindi mo na makita yung totoo parang gusto ng Panginoon na talagang tamang measurement at hindi mo nakita. Gusto mo lagi yung measurement mo. Kaya kapag naging matiisin tayo, ibig sabihin magko-comment ako, tingnan ko lang muna. Hindi yung itong tama, ito yung sobra, ito yung hindi ganon. Kung tingnan mo, maging patient ka, makikita mo na God mismo ang kikilos doon sa tamang-tamang paraan ng measurement. So, 心理的にも身体的にも社会的なものでも本当にイエス様がガリレアの嵐を沈めてくださったように、先ほど歌った聖歌508番の本当にこの嵐を沈めてくださったように、私たちのある本当にその弱さ、心理的な身体的な社会的なそういうものをイエス様が沈めてくださって落ち着いた、本当にこの静かな落ち着いた生活を、平安な生活をさせてくださるんです。 Amen. So, gaya nga po, di ba po, sa barko, natutulog si Jesus, ginising ng mga anak, ginising mga disciples, Lord, nakasan ang hangin. Di ba ginising nila? Pero kay Lord, hindi pa yung timing. Kaya ganun kaya tayo kasi minsan, parang psychological, gusto mo baguhin yung sitwasyon, dahil psychological, feeling mo, it's against your psychological level. Di ba? Kaya hindi tama to, kaya gagawa ka, mag-react ka. Isa naman sociological. Ibig sabihin, huy, ano sabihin ng mga tao? Di ba sa mundong to dapat ganyan? Ano ba, parang wala kang mano. Yung pagka sociological, hindi sa psychological. Kung nakatingin ka sa mga sabihin ng mga tao. Ano sabihin ng mga yan? Ganyan ka pala, parang wala kang hiya, kaya wala kang mano. Nakatingin ka sa measurement nila. Kaya tayo daw, lagi most of the time, nakatingin ka sa sarili mong psychological level, or either nakatingin ka sa sociological level, na nag-react tayo. Kaya ng mga disipulo na ginising si Jesus para ihinto yung malakas na hangin, di ba? Ganun po na, kaya si Lord, alam niya yung timing. Hey, calm down. So, baka mag-react. Alam ko, ganun si Lord na hindi niya gusto tayo na mag-react so much sa mga bagay-bagay nangyari sa atin na abide tayo doon dapat sa gusto ng Panginoon pa rin. ヤコブ5章、続いてヤコブ5章11節のところで教えられますが、最初の部分、見なさいというこのフレーズ。 James 5:11 po, tingnan po natin. 見なさい、見なさい。耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは
考えますと言ってますね。 Basahin po natin, no? Behold, we consider those blessed who remain steadfast. You have heard of the steadfast of Job, di ba? あなた方はヨブの皆さんヨブを見ていただきたいと思います。ヨブの Masabi, ヨブ記一章からずっと最後まで読んだ時、素晴らしい恵みを私たちに与えてくださる本当の幸せを、本当のクリスチャンとしての信じた者の素晴らしい幸せをヨブのようにいただくことができるというんです。 siguro po nabasa na po yung buhay po ni Job, di ba? Ni Job. Nabasa na po yan. Kaya sinasabi, ginagawa po siya good example dito ni Santiago. Sabi niya sa Santiago 5:11, sinasabi natin, pinagpala ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Naririnig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at sa ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Nakita po natin na bandang huli, hindi po nasayang yung pagtitiis ni Job. Lalo siyang pinagpala, siksik, umaapaw ng Panginoon sa kanyang buhay. 主が彼になさったことの結末を、信仰の指導者の結末を見なさいとありますが、結末を見ましたね。 Nakita po natin, sabi nga po dito, huwag tayong mag-focus sa intermediate, di ba? Sa mid na bagay, sa mga intermittent or sa mga kalagitnaan. Siyempre, given na yun, minsan imuyog tayo. Pero sabi po dito, mag-focus tayo sa buhay ni Job na alam natin sa huli. Dahil sa kanyang pagtitiis, nakita natin na ang ginawa sa kanya na napaka-buti ng Panginoon. ヨブ記最初一章のところでは、羊、この東の地方で一番の大金持ちのこのヨブは、羊1000頭、ラクダ3000頭、牛500区引き、メロバ500頭、それが羊の場合7000頭が1万4000となりました。ラクダが3000頭ありましたが6000となりました。牛が500区引きありましたが1000区引きとなった。メロバが500頭あったのが1000頭。メロバがイエス様の恵みによって、そう主は慈愛に富み憐れみに満ちておられる方ということを見たんですね。 Dito po, no, alam naman natin na umpisa pa lang na bago makaranas si Job po ng pagsubok, meron na silang kaya. No? But then, inalaw ni Lord na makapdaan si Job ng masakit na pagsubok, masakit, mahirap. But then, dahil sa kanyang pagtitiis, dahil sa kanyang pagiging tapat hanggang sa huli, nakita po natin, triple. Lahat po ng mga binigay ni Lord sa kanya at higit pa doon, ng anumang ari-ari ay binagiti pa sa kanya yung mga baka, yung mga donkey, binagiti pa sa yung mga numbers na yun. But more than that, dahil man nakaranas siya ng mga pagsubok, sa huli po, sobra po dinagdagan, sobra-sobra po ni Lord yung kanyang kayamanan. もう一度5章11節を開いていただきたいんですが、見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私は考えますと言ってますね。 Sabi dito, pakinggan po at mabuti ha, yung pag-itiis, sabi mo ito sa atin ng Bible, sinasabi natin, pinagpala ang mga nagtsatsaga at nagtitiis. Pinagpala daw tayo kapag tayo titiis, no? モーセを見ていただきたい、モーセを学んでいただきたい、モーセの場合のことを考えていただきたい。モーセは40年間ミディアンで待ちましたね。 So 40 years si Moses, nakita po natin na he waited sa Midian. アブラハムは25年待ちました。ヤコブは20年、ヨセフは13年待ちました。 Abraham 15 years, si Joseph 13 years. So lahat po ng mga great people na nabanggit sa Bible, they had the waiting period. ヨセフの場合を見ていただきたい、さらに見ていただきたいことは、ヨセフは好き好んで、自分で好き好んでエジプトに行ったんではなくて、お兄さんたちのジェラシー、妬みによって、このエジプトに行った、そういう状況の中でも、ヨセフは逃げないで、
エジプトに踏みとどまりましたね。 At ultimo si Joseph na nakaranas siya ng persecution sa kanyang kapatid mismo. Sa kanyang kapatid mismo na persecution, but he endured that. Diba? Tiniis niya yun. Nang walang paghihigante. At he stayed in the Egypt until he became the one of the greatest man doon sa Egypt. さあ、神の御心を本当に神の御心を信なさい、神の御心を喜んで行なさいとありますが、私たちも神の栄光をなすために踏みとどまって神の御心を行う。そう、なぜそれができたか。かつてヨセフは牢獄の中で思い出しましたね。そのビジョンをお兄さんやお父さんやお母さんたちがヨセフの前に本当にこの礼拝をしているというか、そういうそのためにこのお兄さんたちにこのですねこの憎まれましたけれども、そう本当に神の御心を実現するために強くされて踏みとどまることが、祈って御心ならば固くだって動かさないで踏みとどまることが大切です。 Sa ating pananampalataya, bakit sinasabi natin dapat mag-stay doon, mag-focus lang, mag-still lang? Dahil nga, itong mga nabanggit ng mga great person dito sa Bible ay totoo, true enough, they just endured that moment. Kaya po ni Joseph, sinasabi natin na siyempre pinalaya siya. Para akala natin na pinalaya siya dahil na kanyang kapatid, biyenta siya. At kumbaga minsan makita natin parang free will ba niya yun? Hindi niya free will yun. Sa moment, si Joseph, lagi niyang alam yung pinakita sa kanya na Panginoon na dream, na one day, yung mga magulang ko din, yung kapatid ko, magbabago. Hindi yun dahil sa kayabangan ha. Meron siya nakita na vision doon na pinakita ng Panginoon na may gagawin ng Panginoon sa buhay ko. Very clear, may gagawin ng Panginoon sa buhay ko. Kaya lahat ng mga moment na dumating sa kanya na hindi niya nilakasan. Gusto niyang tumakas, syempre. Diba? Gusto niyang takbuhan, syempre. But ang mahalaga doon, he was very sure na may gagawin ng Panginoon dito sa moment na to. Kaya hindi siya gagawa ng anong mahakbang, bila siya tatakas na lang, bila siya nilipat na lang. Kasi ayoko na. Yameta, hindi gano'n. So every moment sa ating buhay po, we have to understand that if we believe in God, kung moment mo yan na dapat nariyan ka lang. May time talaga na inaallow ni Lord na masakit man, but if it's God's plan na mag-stay ka doon, kaya yung moment na yun, i-endure mo lang na walang halong yung paghigante. Dahil alam mo may plano si God na maganda, ayun po yung ginawa ni Joseph. At alam po natin na paano siya isa-isa na tinaas ng Panginoon. 中日新聞にこの1月の時に読みましたけれども、1月21日にそのインタビューに答えて、その横田早紀江さんという人を皆さん知ってますか？見ていただきたいですね、知っていただきたいですね、彼女の人生を。そうこのような素晴らしい詩を読みましたが、私の小さな手は何もできないけれども、通訳しますか？大丈夫ですよ。横田早紀江さんですね。私の小さな手は何もできないけれども、この手を組んで祈るとき、神の御手は動くんだって。答えは必ずやってくる。神の時が来れば私はあなたを助けると主の約束があるから、愛する人のために、傷ついたあなたのために、主イエスの皆によって祈りは聞かれている。いつの日か天国で全てが分かるであろうと、この言葉に本当に感動しましたね。Ito po, na-interview daw po si Miss Yokota Sakie. She's a simple housewife, but then, meron kasi siyang ginawa na parang book daw ng mga poem. And then,
Sabi niya dito na, and in 1997, her husband Shigeru was designated chairman of the newly founded Association of the Families of Victims. Naging victim po sila doon ng kidnap by the North Korea. Diba sa Japan po, meron pong mga Japanese na nakidnap po ng Korean last time dati. No? So, yung history po ng Japan. So, doon po, na-Christian po siya. Na-Christian siya, hanggang ngayon, na minsan dahil nga hindi po biro yung mag-kidnap ka sa Korea, North Korea, and then na-interview siya, sabi niya doon na, meron siya sabi doon na statement na, yung kamay ko ay maliit lang. Napakaliit lang ng kamay ko. Alam kong, gamitin ko man ang kamay ko, hindi ko kayang baguhin ang sitwasyon. But yung kamay ko, kaya kong gamitin para magdasal. Ito po yung binagay ni Pastor na, akala natin yung ating kamay ang makapag-solve ng problema natin. Yung kamay mo, kakayahan mo, ang kaya mag-ayos sa mga sitwasyon ngayon. Ng buhay mo, ng future mo, ba't hindi? Sabi niya, ang kamay natin, very limited lang. Hindi aabutin lahat ng bagay natin kamay. But itong kamay na ito, kapag ginamit natin ito na makinig at magpuri at humingi ng panalangin sa ating Panginoon na kaya abot ng lahat ng bagay, malaki magagawa ng ating panalangin. 横田早紀江さんのところを私はノートに貼って毎朝横田早紀江さんのためにも祈りますが、彼女がこの筋肉が弱って転んでばかりいるけど、ここまで生かしてくださったのだから信じて祈るしかないと話しますね。And then ito nga po, kinat mo ni Pastor talaga yung kanyang, yung sa interview niya doon sa dyaryo na sabi nga rin daw niya, totoo, tumatanda na ako, naglalakad ako, nadadapa na ako, pero wala akong magagawa. Ito talaga yung sitwasyon niya sa akin ng Panginoon. Ang kailangan ko lang, pasalamat at magdasal lamang. 彼女は天国行ったら分かりますね。きっとヨブさんに、エス様を一番先にエス様ありがとうと言いますが、ヨブさんにも2番目に彼女は呼ぶ記を見て一生の主は与え、主は取りたもう、主の名は褒むべきかなというその言葉に、ああ私よりももっと大変な人がいたんだと、この呼ぶ記を通して横田早紀江さんはイエス様を信じましたね。きっと全てが天国に行った時明らかにされて、本当に主を褒めたたえるでしょうね。 At sabi nga, hindi po biro makidnap din po. Pero yun po yung buhay niya na kahit siya'y matanda na, siya po yung talaga tanggap niya lahat ng sitwasyon. Kung baga talaga tanggap niya, hindi niya mini-measure sa sarili niyang measure, lahat ng sitwasyon sa buhay niya. Mini-measure niya, titignan lahat ng mga dumating sa buhay niya, ito ko kalooban ng Panginoon, dahil nagbidan. So lahat ng, alam mo yung parang full blast, full na talagang pagtitiwala sa gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Hindi sa kakayahan mo, kundi gagawa ang Panginoon sa buhay ko. Tumanda man ako, padapa-dapa man ako, that's life. But alam ko, ginagawa pa yun ang Panginoon. Ganung attitude daw po na, sabi niya, pag pumunta sa langit daw si Yokota sa, makikita niya daw si Job. Kasi raw, isa rin po na talagang naging inspiration po ni Miss Yokota, si Job. When she read yung book ni Job daw, talagang na-inspire siya doon sa, ano yung laki ng faith? Ano ba na? Yung gano'n ka ng sitwasyon, kaya mo ba tumawa? Kaya mo ba hindi, magpakamatay sa nalasan mong kahihiyan, sa nalasan mong pagsubok, di ba? Pero Job, till the end, he endured, di ba? So doon po siya na-inspire, kaya sabi nga ni Pastor, na-inspire siya ngayon, kaya gano'n din po yung ginagawa niya. 時間がもうあれですけども、私の手法には今日は11時10分でメッセージを終了しますので、もう15分になりますけれども。 Naku, ang bilis ng time. Sabi ko pa sa memo ko, 11:15, matapos na ako sa message. 先週テサさんに先生、ここヨハネの大切なヨハネの福音書のところを先生忘れてましたね、忘れていたのかやらなかったねって言われまして、パッといきますけれども、詩編37編7節を見ていただきたいですが。 Okay.
Basahin po natin yung Psalm 37:7. Dahil daw last week daw, meron daw na-skip si Pastor ng verse, sabi ni Tessa. Pastor, naiwan yung verse na ito, hindi nabanggit. So ngayon, basahin ko rin na. Psalm 37:7. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices. 1行目の主の前に静まり耐え忍んで主を待てというところです。本当に落ち着いて待ち望むということです。忍耐強く確信を持って中途半端でなくて、本当に祈りは聞いても聞かれなくてもどっちでもいい、そういう人たちには何も奇跡は起こりませんよ。変化はありませんよ。中途半端な双心な、本当に揺れてしまうような人、揺るがされるような、そう。Ito po, mahalaga po ito, no? Basahin ko po yung awit 37:7. Huwag mong kaiinggitan ang masasama na gumagawa. Kahit pa magtagumpay ang masasamang plano nila. Huwag kang nagagalit. Pigilan mo ang iyong buot. Huwag kang magbabalisa dahil ito sa iyo ay nakakasama. So, sabi nito, kapag tayo po nakakaranas ng mga pagsubok daw, huwag po parang, ay, naingit ako, ba't siya mali ginagawa, pero ba't siya sikat, ba't siya ganyan? Hindi daw po, dapat daw na alangan, dapat buo. Basta Lord, alam ko ikaw. Hindi ka dapat maiinggit, hindi ka dapat nakatingin sa iba, dapat raw, kasi kung ang interpretation ng pagiging endure, na parang endure lang, na parang wala lang, please ka lang. Hindi ganun daw yung endure. Ang gusto pa ng endurance daw, Lord, alam ko ikaw bahala sa akin. Yung hindi ka parang, nakatingin ka pa rin doon, pero sinisip mo na lang, hindi gano'n. Dapat daw hindi half-hearted. Dapat puno-puno ng pag-asa, alakasan na Lord. Hayaan ko siya ngayon, parang feeling ko mali ginagawa niya, pero parang masaya siya. Pero Lord, hindi ko trabaho yun. Ang trabaho ko ngayon, Lord, alam ko na parang hindi ako okay ngayon, but Lord, ikaw ang magtutulong sa akin. Na yung puno ng pag-asa talaga dapat na magtitiis ka. Hindi yung iyak na nagtitiis ka. Hindi iba daw yun. 最後、ローマ8章25節を読んで終わりましょう。 Romans chapter 8 verse 25. もしまだ見ていないものを望んでいるなら、私たちは忍耐を持って熱心に待ちますと言ってます。 Kaya sabi po ni Rome, no, we have to declare. We're praying for so many things. Yes, sabi dito, but if we hope for what we do not see, we wait for it with patience. Okay? Titiwala po tayo. Darating po yun. 耐え忍んで待って信じて期待して本当に 100% イエス様を信頼して待ってますと言ってイエス様に応答しましょう。イエス様は皆さんに素晴らしいことをしてくださる方。聖書はできないことは、私たちにできないことは書いてないんです。できるんです。できない私、あなたが悪いんです。So dito po, no, hindi po ito imposible po ba maging patient tayo? Imposible po ba na tayo mag-aabang? Hindi po. Hindi po magbibigay ng instruction ng Panginoon na hindi natin kaya. Lahat ng instruction ng Panginoon makakabuti sa atin at kaya po natin. Kaya kapag tayo mahiningi sa Panginoon, alam natin na anuman ang bibigyan ng Panginoon, mabuti yun. Hindi man ito eksakto sa hinihingi mo, for example, pero alam mo ang bibigay pa sa iba, mas mabuti sa mas hinihingi mo. Kaya dapat tayo maging puno pa rin ng pasalamat sa Panginoon. Kung tayo mahinihingi sa future na hindi pa rin dumarating, dapat pa rin tayo magtiwala na ang Panginoon magbibigay sa atin sa tamang panahon. Be patiently waiting with endurance. Ay po ba tayo doon? 信仰は望んでいることを保証して、まだ見ていないことを確信するものであると、ヘブル書11章の中にいつも私たち有名なところですね。 Sabi nga po lagi, di ba, ang pagiging totoong Kristiyano ay tayo nagtitiwala sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Di ba? Hindi pa natin nararamdaman, di ba nahawakan, pero alam natin bibigay ng Panginoon yun dahil magiging siyang Panginoon sa atin. Amen. Amen po. 感謝します。 Amen.
れでは献金ハレルヤマーチに行きたいと思います。それでは感謝の祈りをベラン姉妹お願いします。Tayo po'y manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa natapos po, Panginoon, na gawain na kung saan agad ay sinamahan niyo po kami, pinagtagumpay niyo po kami. Panginoon, maraming salamat po muli sa salita na napakinggan namin, Panginoon, ngayong umaga. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong lingkod na ginamit. Salamat, Panginoon, dahil muli panibagong reminder na naman po sa amin bilang isang mga Kristiyano, bilang mga anak mo po, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, sa amin bilang Kristiyano po, Panginoon, ay dumarating minsan, Panginoon, na mabilis kami mag-react sa mga bagay, Panginoon, na sa tingin namin ay hindi tama. Pero, Lord, salamat dahil muli, pinapaalalahanan niyo na naman po kami na yung mga salita na bilang isang mga tumanggap at nananampalataya sa iyo. Ang lahat ng bagay, Panginoon, ay matitiis namin dahil yun ang ito'y ay inuutos ninyo sa amin na kami ay magpagtiis, Panginoon. Lord, tunay nga po, Panginoon, kung sala ng amin ugat, hindi namin ito kaya. Panginoon, magagawa lang po namin ito dahil nandyan ka. Tunay nga po, Panginoon, sa mga salita ninyo na laging nire-remind sa amin, Lord, hindi lang araw ng linggo, hindi lang araw ng Sabado, na nakikinig po kami ng mga salita. In times sa araw-araw, Panginoon, ng aming pagbabasa ng Biblia, Lord, laging mo sinasabi yun sa amin. Pero minsan, Lord, napapalpak kami. Minsan, Lord, bumibigay kami. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga reaksyon, sa aming mga pagkikilos po, Panginoon, na hindi nagiging kalugod-lugod sa inyo. Lord, salamat sa buhay ng aming mga pastor, Pastor Louie, Pastor Angel, na laging nagre-remind sa amin sa mga salita mo po, Panginoon, na Lord, pinapaalalahanan niyo kami na ang buhay namin, Panginoon, ang nais mo to be like you. Lord, tulungan mo kami na hindi lang sa salita namin, kundi, Lord, tulungan mo kami na talagang gagawin po namin to. Kasi ito yung nais mo. At kung paano po namin mapangiti sa buhay namin bilang isang mga anak mo. Lord, salamat. Maraming salamat, Lord, sa mga salita mo. Magiging kay Sister Naomi, Lord, na nagpapaliwanag, na naintindihan po namin ang iyong mga salita. Lord, tulungan mo kami na mai-apply namin ito sa buhay namin. Araw-araw, O God. Kasi ito ang nais mo sa aming buhay, O Diyos. Lord, salamat. At muli, sa inyo ko rin po, Panginoon, itinataas ang kaloob na naliko. Basbasan mo to at magpalain. Panginoon, na may magamit po sa iyong gawain. Salamat sa mga kapatid na nagkaloob, na nagbigay para, Lord, sa iyong gawain. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, at sa aming pansamantalang pag-iway-ulay
Ngayon sa mga oras na ito po, Panginoon, Ikaw ang patuloy na mag-ingat. Alam ko na bless po, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa iyong mga salita. At ito'y magiging baon-baon namin, O God, sa araw-araw ng aming buhay habang nandito pa kami sa mundo, habang inaantay po namin ang iyong pagbabalik. Lord, maraming salamat at tulungan mo kami na makaka-influensya po kami sa mga hindi nakakakilala sa iyo. Samahan niyo po kami sa 1 linggo naming buhay. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. In Jesus' name, ito po aming dalangin. Amen. それではお聞きください。照英を賛美しましょう。Sa Diyos na makapag-ingat sa atin ganap at sakdal sa mundong ito, at ang pakipagpisa ng banal na Espiritu Santo, at ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo ay sumaatin mula ngayon hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Pagpalain tayo lahat ng Diyos.それではお聞きください。